Kailangan po natin ng agarang aksyon upang protektahan ang tatlong pundasyon ng pamilyang Pilipino: ang palengke, ang ospital at paaralan. Una, ang presyo sa palengke. Pangalawa, ang serbisyo sa ospital. At pangatlo, ang pagpapanatiling bukas ng ating paaralan. Halos 2 linggo na pong nakalipas, ngunit hindi pa rin tinatanggal ang excise tax sa krudo. Kahit napasa na po yan ng Kongreso at ng Senado. Alam po nating umaandar na ang proseso at hinihintay ito ng taong bayan. Alam rin po natin para sa marami nating kababayan, sana po 2 linggo na itong natanggal na. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na update sa panukalang suspension ng VAT pagdating sa petrolyo. Sa nakaraang Protect hearing, malinaw naman ang pahayag ng mga petroleum companies. Kaya nilang ipatupad ang suspension ng VAT sa petrolyo at agad nitong mapapababa ang presyo ng krudo sa ating merkado. At panghuli, may dagdag na babala ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Habang nakatutok ang gobyerno sa oil reserves, dapat ding tiyakin ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng mga gamot. Ang inflation rate po ay tumulon mula 2.4% noong Pebrero patungong 4.1% nitong Marso. Hinala po natin na kahit matapos ang gulo sa Middle East, manatiling mataas ang presyo hanggang sa mga sunod na buwan. Ayon po sa PSA, the top 3 commodity groups contributing to the March 2026 overall inflation rate were food, housing at kasama po dito ang kuryente, tubig at gas and transport. Mataas na po ang presyo ng pagkain noon bago nangyari yung krisis. Ngayon po dahil sa krisis, tumataas pa ng lalo. Sa patuloy na pagtaas ng presyo, sino po ang pinaka nasasaktan? Siyempre po ang ating mga maliliit na negosyo, mga tsuper, mga arawan na isang kayod, isang tuka. Higit na mas dama ng ating mahihirap na kababayan ang pag-akyat sa presyo ng pagkain, presyo ng gamot at transportasyon. Ang mga nagtitinda po sa palengke na araw-araw ay pasan ang bigat ng renta sa pwesto. May benta man o wala, kailangan nilang magbayad. Ang bawat pisong pambayad sa renta o mahal na langis ay direktong bawas sa kakarampot na kita nila na pambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Inaasahan po namin na meron ho tayong pagkakaisa para sa isang mabilis at epektibong tugon. Kailangan nating kumilos para sa ating mga magsasaka, mangingisda, maliliit na manininda. Sila po ang dahilan at ang pinagmumulan ng pagkaing inuuwi natin sa ating pamilya pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Mga kasama, ipakita po natin na kaya nating magkaisa para sa taong bayan. Magtrabaho po tayo para siguraduhin na sa gitna ng krisis, may pagkain na ihahain ang bawat magulang, na may pagkain na magbibigay lakas sa bawat manggagawa, na may pagkain na magbibigay sustansya sa bawat isang mag-aaral at bawat bata. Huwag po nating hintayin ang punto na kailangan pong mamili ang taong bayan kung sino po sa kanila ang kakain sa kanilang pamilya. Agaran po ang ating aksyon para matigil po natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa ating lipunan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Chairman.